Medyo na delay na naman ako dahil itong pakikipaglaban na ito. Ngayon, kasi itong mga na ito, itong mga igorot na ito na nandito sa Aurora. Kaya nandito na uli ako sa bundok Dahil nga dito sa salita nilang sisiw lang ang katapat nyo. Ngayon na tuklasan ko kung paano na sila magagapi. Ito kasi mga pinagmamalaki ng mga yung dating Senador Angara at saka itong mga nandito mga politiko. Kaya nagpupumilit sila. Natuklasan ko itong itong sisiw na ito kung paano. Ayun. Magtataka siguro kayo kung bakit ako nagpadala ng mensahe sa CIA. Ngayon, papaliwanag ko kung bakit ginawa ko yon at bakit siya nagalit. Kasi yung DOJ ng US government at pamilya ng ni Jolo na naging kakwan doon sa 1MDB. Gayon din yung truste ng kanilang pamilya ay ninanais nilang wakasan ang kaso tungkol sa 1MDB scandal. Ito ay ayon sa CNA ng Singapore. May ginawang lihim na kasunduan. Ito yung confidential agreement kay Jolo, ang puganting financer, upang wakasan ang pangdaigdigang pang-aariglo sa kanyang kaso. Maaring ito ay magiging final chapter na upang wakasan na lahat sa napakahabang panahon para kumpirmahin na hindi kumpirmahin ang iniuugnay sa 1MDB. Kasi itong 1MDB, dito nakalagak yung mga sovereign wealth ng Pilipinas yung mga hulog nila sa mga treasury bond. Kasi yung treasury bond na yan ay may backup gold yan. Ang sabi ko, anong karapatan ng US DOJ sa kaso ng 1MDB? Kanila ba ang mga salapin nakalagak doon? O natatakot na ba ang gobyerno ng US na madamay? Ang MDB ay tinatag ni Jolo at saka ng Prime Minister Najib upang maging dami ng sovereign wealth para sa inheritance. Ang inheritance, yan ay yung kanyan yung tagapagmana. Ito nga yung mahihirap na siyang ninakaw ng mga Marcos na hanggang ngayon pinagtatangkaan pa rin nilang agawin. Sa kasundo ang confidential agreement ay kailangan i-surrender lahat ang dating ari-arian na alam ng mga kapangyarihan, gayon din lahat na hindi nakuha sa mga ahensyang umuusik sa buong sanlibutan sa ilalim ng bagong settlement plan. Ang agreement, ang kasunduan, yung agreement ay tinangka upang ipaabot sa pandaigdigang pagsasadya ay pinirmahan ni Margaret A. Moser, acting chief ng money laundering at saka asset recovery section sa criminal investigation ng DOJ. Bakit acting? Kasi kung acting lang, pwede na nilang paalisin, hindi na wala na magkakaroon ng investigasyon. Itong Amerika na ito talagang pinipilit nila. Ito yung kaya nga itong tarantadong ama ng putang inang Marcos na yan, yung tunay na anak ni Marcos, yung diktador, ay nagpahiram siya na halaga ng 12,000 toneladang treasury bond sa Group of 5 upang siya'y bakuran.
Pag binakuran siya, sino makakagalaw sa kanya? Eh ngayon, linalantad ko naman ang katotohanan. Eh, ano pa kahirap yung ginagawa ng mga Marcos na yan eh. Akala niya siguro magtatagumpay sila. Kaya ako nga sinasabi yan dahil yung Marcos na yan ang talagang anti-Kristo. Yung mga pamilya na yan, ang pamilya magnanakaw, mandalambong, mga ganid. Ang itinagong kasunduan ay inilihim sa kaalaman ng lipunan. Ngunit, sa ganitong pangyayari, kung saan ang Malaysia ay kasabwat ang Goldman Sachs na dinuraan ang pagsasaayos at tumutukoy sa pagsasaayos ay nagkaroon ng masamang epekto. Talagang magkakaroon ng masamang epekto ito kung hindi nalanta dito. Eh kung nangyari na, paano yan? Di wala na yung parte ang ng Pilipinas. Ano pat kinaila ng Malaysia ang paratang ng Goldman Sachs sa reklamo tungkol sa 1MDB. Kasi yung posibleng hindi kasabwat dyan ang hari ng Malaysia eh. O, mantakin mo, yung Singapore, iniwalay, kapalit yung Sabah. O, ngayon nagreklamo yung tagapagmana ng Sabah, nanalo sila. Ngayon, ang pinaka-parte ng ibinibigay sa tagapagmana ng Sabah ay yung sa yung Petronas doon sa Luxembourg. Eh, sino ba ang ng Petronas? Di yung mga Marcos. Kaya nga napakahirap itong ginagawa nilang ganito eh. Kaya yan ang dahilan kung bakit ko sinulatan yung CIA. Hindi naman ako direktang sumulat. Nagbigay lang ako ng mensahe dahil walang email address eh. May namamagitan lang sa amin. Na siyang kuhan. Eh, hindi naman nila ako kayang paikutin. Akala kasi ng CIA nito, kaya nila akong paikutin. Kaya nung nagbigay ako ng mensahe sa kanya tungkol dito sa lihim na kasunduan upang baliwalain ang kaso ni Jolo, ay nagalit siya. Ano pakialam ko sa galit niya? Ang pakialaman niya, yung galit ko sa bansa nila. Kaya nga sabi ko, yung ginagawa ng China, ngayon, no, tignan mo nangyayari sa China. Sinabi ko na noon, manood na kayo kung ano mangyayari. At ganyan din ang mangyayari dito sa US. Kaya nga yung kuwan na yan, hindi naman doon sa Switzerland nakalagak yung mga treasury bond. Walang ginto, walang Yamashita treasure na sinasabi. Dahil si Yamashita, 1943 na lang napunta dito. Kaya nga siya hinatulan nila dahil katulad din ni Dulay, walang kaalam-alam. O, pilit nilang pinaamin hanggang sa papatay nila si Dulay. Ganyan din si Yamashita, pinipilit nila tungkol sa Yamashita treasure. Ang sabi niya, wala akong alam dyan. 1943 nung ako'y kumuhan dito. Pero ang totoo niyan, may alam siya. Pero tungkol sa kanya, ang mga nakabaon na mga kayamanan ay wala siyang alam. Pero ang kung kasi dyan, ang namahala sa pagbabaon, ito si Captain Nakamura. Kung tawagin ni Marcos, pinalitan niya ng pangalan eh. Iyon ay si Pedro Lim, na naging kaibigan din ng kaibigan ko. Ito nga si Pare Pedreng. At siya nagsabi sa akin tungkol dyan. Kaya nakuha ko na lahat. Ang sinabi niya sa akin, lahat ng mga signatory ng mga ay patay na lahat. Ngayon, ang balak nilang patayin pa noon si Pare Pedreng. Pero nakita nila naggagamot, nakasuot ng damit ng Nazareno. Ang sabi nila, wag na natin pabayaan na lang natin yan.
dahil siya nasisiraan na ng ulo yan. Oh, ganyan din ang madalas sabihin sa akin, nasisiraan ako ng ulo. Hindi ba utabi? Pero ikaw, tandaan mo yan. Oh, ikaw Kalyente. Oh, ikaw Marvin Cruz. Oh, kayo ang mga kwan kasabwat. Kaya yung kwan na yan, nung yung nga, inuulit ko ulit, para tumatak lang sa kaisipan nyo na sa mga Marcos yan. Kasi nung itinatatag yan noong 2013, 2012 yata hanggang 2013, ay kinukwan nila. Yung habang tinatatag nila yan, ang nag-uusap lang si Najib at saka si Jolo. Ngayon to si Jolo, pag natapos yung usapan nila, nakagawa sila ng dokumento, mga kasulatan tungkol dyan sa 1MDB, ay pinapasa dun sa abogado niya. Yung abogado niya, nasa labas lang nag-i-standby. Sila lang dalawa ni Najib at saka si Jolo ang nag-uusap tungkol dito sa mga plano na ito. Ang ginagawa naman nitong abogado nila na lode ng apelyido, LOO, babae ito, ay ipinapadala niya doon sa na code name na BBM. Oh. Pero yung BBM na yon, ang nakakwan doon, yung BlackBerry. Ang ibig sabihin ng BBM na yon, BlackBerry Messenger. Oh. Ay yung mga BlackBerry na yan, noon pa yan, nagkukuan na sila ng mga computer. Oh, isa sa pinakamagandang kanyang BlackBerry noon na cellphone. Pero yan, hindi nagtagal yan. Kasi baka malantad eh. Ngayon, linalantad ko na. Kaya itong kwan ng MDB, may kaugnayan sa mga Marcos. At ito din, at may kaugnayan sa mga Pogo. Kasi hinahak nila eh. Hindi pwedeng gawin ni Kwan dahil sinubukan na ni Gloria Isanla noon yan na naputukan ito. Pero usapan na nila ito, ni na Erap, na itong Kwan na ito. Kaya nga si Erap, isinubo lang si Fernando po. Walang kaalam-alam yan. Tingnan ninyo, palibasa alam nila yan lihim. Maski na magnanakaw na nga, nahatulan na, abay, pinawalan sala pa ni Kwan. Pinawalan sala pa ni Gloria. Kaya yung Kwan noon, yung gera ng MILF sa Abu Bakar noon, palabas lang yan. Ang dami nagsasakripisyo. Kailangan talaga sa senaryo, kailangan may magsakripisyo. O, buhay si Erap. Bakit hindi nyo tanungin? Totoo yan. Ang nakinabang dyan ay ito, isa sa nakinabang, ito si Juan Gatchalian, yung ama ni Juan, yung Senador Gatchalian, yung tinatawag nilang Plastic King, na pag pumunta yung mga tiga-custom doon, sasabihin niya doon sa mga tiga-custom na pag pumunta sa bahay nila na Kwan, nandito na naman yung mga patay gutom. O, gaano ko pasakit yan sa mga tiga-custom na nangihingi doon. Pero yan, kinakapalan na lang nila mukha nila para magkaroon lang sila ng indulensya. Tungkol sa kampanya ng Malaysia, nakaugnay sa 1MDB laban sa Gulmansa, ay napakalakas ang kanilang kagustuhan mapabalik si Roger Nang. Pero si Roger Nang noon, nung primero, pinalabas nilang patay yan. Pero nandun pala sa US lang yan. At upang mabilanggo si Najib, ngunit si Jolo ay ligtas. Oh. Kasi talaga napakahirap yan. Nakinabang si Jolo, mantakin mo yung kinuha niya sa Amerika, yung mga artista doon. Oh. Kasama pa yata si Brad Pitt doon.
Maraming naging kabit niya, nakabili ng mga yate, magagara. Halos 4 na bilyon dolyar ang kinulimbat niyan. Pagkatapos, ganun din si bilyon din ang nakulimbat ni Najib. Kaya yung nangyari noon, ay nangyari din itong ganitong style, nangyari din nung panahon ni Cory. Si Cory, alam ko, walang alam yan. Inamin naman niya Kaya niya sinabi noon, ayaw kong kumandidato sa pagkapangulo dahil wala akong alam sa pamamalakad ng gobyerno. Maski na sa barangay, wala akong alam. Pero ang alam nila, dahil asawa siya ni Aquino, siya lang ang pwedeng tumalo kay Marcos. Si Marcos talagang mandaraya yan. Nung primero pa lang yan Diyan ang umpisa ang dayaan na eleksyon. Yung Marcos na yan. Dahil yung ang alam ko tungkol sa kay Governor Barreto. Yan yata yung mga apo yata niya. Ito yung mga Barretong artista Dahil kaya ako nalaman niya na na nadaya siya. Dahil nga, yung asawa niya at saka yung nanay ko, magkaibigan. Ang nanay kong kusinera niya noon pag may malaking handaan na malalaking tao pumupunta doon sa kanilang bahay, doon sa Maloma, San Felipe, Zambales. Kaya ang nakinabang dito sa na ito ay yung mga kandidato din ay yung mga mga politiko nung panahon ni ni Cory. Gaya ni Salonga. Tinatawanan nga siya ng mga taga-media noon. Sabi niya, napaka itong ito. Ang laki ng ginastos niya pero natalo siya. Kung magsalita si putang ilan tong Roberto Salongan to, akala mo kawawang-kawawa na mga kababayan, kung ano-ano sinasabi niya na akala mo talaga maawa ka sa kanya. Pero, numero bantad na magnanakaw yan Kaya, na yun, nakalusot yung kaso ng mga Marcos dyan. Kaya nagbigay ngayon, paano nila ako lulusotan? Ako talagang ang hinahanap ko yung katotohanan. Kaya nga sabi ko, walang kinalaman ang Amerika dito sa kayamanan na ito. Kaya nga sila nandito Kaya nga din ako nandito dahil nga doon sa hinanap ko ang dahilan kung bakit nagboring sila dito. Malapit dito sa lugar ng mga inchik dito na binenta nila ng lupa, bumili naman, binigyan ng DNR na 25 years na na palugit. Pagkatapos, after 25 years, iiwanan na daw nila. Sino ba itong mga putang inang DNR ng Aurora? Kaya nga, nung pagboring nila dito, inalam ko lahat, kaya ako na parito, inalam ko lahat ang mga dahilan. Ngayon, nalaman ko na mga Amerikano composite, Hapon at saka Amerika. Kaya nga sabi ko, ngayon lumalabas ang kumakampi na ang Japan sa China. Paano hindi kakampi ang Japan sa China? Si Marcos, kampi sa Inchik. Yung apo, kasi nagkaroon ng anak itong si Marcos sa Japan Ang pangalan Michiko At inaso-aso nila sa emperor. Kaya yung tumatayong emperor ngayon ay apo ni Marcos. Kailangan nila. Pero walang vlogger, walang mainstream media na nagsasabi ang mga lihim ni Marcos. Ako lang ang nagsasabi diyan. Gaya nito. Pag ito binaliwala ko ito, ano pa mahihinata ng mga Ano pa mahihinata ng mga mahihirap dito?
Kaya nga yung pagkalakad, hindi daw sa Switzerland dinagat yung mga treasury bond, kundi sa Singapore, UBS Singapore. Kaya umangat din ang Singapore. O hindi ba likuan nyo? Putang ina ka, hindi. Huwag mo sabihin na hindi totoo ang pinagsasabi ko. Ngayon, ang upang makuha na ng mapabura ng Malaysia, ikinukuha niya yung BlackRock upang iligaw yung Goldman Sachs na yan eh. Pagkuhan kukuhan ko din itong Goldman Sachs na ito eh. Kaya nga sinasabi ko, lahat ng panggagago ginagawa nila sa Pilipinas. Itong mga Marcos na ito, lalo na ikaw, Ralph Recto, kaya hiya ka. Yung ama mo ang nakipaglaban lang noon ng panahon ng independence na ayaw niyang sundin yung provision sa independence na ginawa ng Amerikano na sinasabi na lahat ng mga raw material ay kailangan ibenta sa labas ng bansa. At tayo mamimili ng mga finished product. Kasi alam nila pag kumuha ng Pilipinas, umangat ang Pilipinas, tuloy-tuloy ito. Alam ng CIA yan, dahil 1940 nandito na yan, CIA na yan. Yan ang contact ni Marcos. Yung CIA na yan noon. Kaya nagkukan siya. Sasabihin na sundalo, mga guerrilla. Nako, maniwala ka dyan. Makapili din yan. Ibinibenta din niya yung mga ibang guerrilla eh. Pagkatapos sasabihin, meron siyang Medal of Honor, kung ano-anong Silver Cross na. Wala. Tangina tansan. Tama yung sabi ng Usman yung nakalaban niya noon sa ang kanyang medalya ay tansan. Nakakaya kayong mga Marcos. Kaya napakahirap pa rin ng mga ganyang pangyayari. Kasi yung settlement letter agreement ay sinama sa usapan ang pamilya Yolo bukod sa gobyerno ng Malaysia. At sa mga usapan na yon na ikinuan nila, iniugnay din ang mga Singapore, ang gobyerno ng Singapore, Switzerland, France. Ngunit hindi dinamay ang gobyerno ng Pilipinas samantalang siya may-ari. Bakit ganon? Kaya nga sabi ko, yung pagpapahiram ni Marcos para siya'y bakuran. Napakahirap yung ginawa ni Marcos. Pagkatapos Marcos kayo ng Marcos. Magnanakaw yan. Ang pinakabagong settlement agreement ay nakapangalan sa mga kinumpiska sa pagitan ng DOJ at Yolo. At ang nauna ay yung $700 million noong October 2019. Sang-ayon sa DOJ ng US na kailangan maresolba ang dalawang nakumpiskang gamit na sa pagkabili ng mga Vatican painter. Pati ba naman yung painting, hindi ba mahilig sa painting yung Imelda noon? Ang mga painter noon, si Marhol at saka si Monet, na nagkakahalaga ng 35 million. At mga iba pang ari-arian na nagkakahalaga ng $67 million. At ito yung mga real estate. Siguro kabilang na yung kasi doon sa Andalusia, doon sa Spain, yun ang pinakamagandang lupa. Ngayon, kung itatanaw mo ang buong paligid ng iyong paningin, kung saan abutin yung paningin mo, hanggang doon ang kanilang lupa. Kaya yan ang sinasabi ko sa mga na yan. Mga PCJJ noon.
hindi nila nakita yan. O talagang kinuan yan. Dahil pinagtatanggol din ng Spain yan eh. O, yung Marcos na yan dahil nga kay Angara. Kasi si Jolo nakasuhan sa paglabag ng Foreign Corrupt Practices Act sa pamamagitan ng pagsuhol ng mga opisyal ng Malaysia at Emirates. Kaya damay dito. Kaya yung mga Emirates na yan, yung Kuwait, yung Abu Dhabi at saka Dubai. Yung mga kwan yan talagang nakakakwan dyan sa mga Petronas na yan eh. Kaya ang reklamo ay siya magiging katapusan ng kampanya ng DOJ sa US. Kaya nakakwan dyan eh. Yung unang tumayong kwan nila noon, accountant nila sa kwan, sa 1MDB ay umurong yan. Nakalimutan ko ng mga pangalan yan eh. Kinuan nila yung mga accountability ng 1MDB. Pero iniwanan nila, hindi nila pinirmahan kasi madadamay eh. Masisira ang pangalan nila eh. Ngayon, hanggang dumating sa pangalawa, pero hindi rin tumagal. Yung pangatlo, yung pang-apat, yun ang medyo tumagal. Kung mababasa lang ninyo yung kwan na yan, yung si si Claire Newcastle Brown, siya nag-expose niyan. Pero hindi ko na kailangan sulatan pa ito si kwan eh, dahil sinusubaybayan ko lang sila eh. Pero ang ibang kwan na, merong isang nagtrabaho sa kwan, Aramco, Saudi Aramco, siya ang nagbigay ng mga impormasyon dito kay kwan, kay Claire Newcastle Brown. Kaya lang ito pinatay nila eh. Kaya ngayon itong gumawa ng libro na ito ay kinasuhan din nila in absentia na pag pumunta siya sa Malaysia, ikukulong siya. Ako, bakit ayaw ako i-demanda ng kwan ng Malaysia? Binubulgar ko ito dito sa bansa natin. Yung mga kwan na yan, ninanakaw ng mga Marcos, kasabwat ang mga kwan na ito. Kasi si Jolo, nagtatago yan. Kaya nga sabi niya noon, wag na natin pag-usapan yung kwan na yan. Wag na nang pag-usapan yung mga 1MDB na yan. Pera ng Pilipino ito. Pera na mahirap ito. Bakit hindi ko dapat pakialaman ito? Sa akin nakapangalan ito. Hindi naman nakapangalan ito sa putang ng Jolo na. Hindi nakapangalan sa gobyerno ng Malaysia yan. Kaya yung pogo na yan, yan ang sinasabi ko. Nagpakuan sila ng maraming pogo upang iligaw. Kung wari ang mga pogo masama, money laundering, scamming, trafficking, mga drugs, yan pinalalabas nila yan. Pero ang kwan yan, ang tumatanggap na ini-scam nilang pera ay yan kwan na yan, yung pogo dyan sa Cavite, yan kwan ni mga Rimulya. Ngayon lumalabas na, unti-unti nang lumalabas. Kaya sabi ko noon, ang nagpapatay dyan kay Lapid, hindi naman si Digonyo. Hindi naman kung sino-sino pinagbibintangan. Ang nagpapatay dyan ay itong si Marcos. Yung kwan ngayon, yung nakaupong panggulo ngayon. Yan ang nakaupo ngayon, yan ang nagpapatay dyan. Ngayon, unti-unti na lumilitaw ang katotohanan. Kasi, yung salita ni Lapid na, ang bilin niya doon sa kumandidatong Marcos, dahil hindi naman yun ang tunay. Tignan mo kung sino nasa likuran mo. Lingunin mo sa likod mo, malalaman mo.
Ayan. Tumikon sa kanyan. Pagkatapos ito si Gloria, ito ang utak. Utak ng pagnanakaw. Kaya nakakagalaw itong si Marcos. Oh. Yan si Kwan lang yan. Wala lang yan. Maliit lang ang papel niyan. Iliniligaw lang ang tao. Dahil talagang ang utak diyan ay hindi rin si Rapid. Kundi ang utak diyan si Gloria Macapagal. Macapal Arroyo. Ang sinasabi ni Lapid, yan ang utak niyan. Tama lang yung ni Lapid yung mga kanyang mga komento Kaya nagalit si Marcos dahil nga dyan sa pagnanakaw dyan sa 1MDB na yan. Kaya ginawang 1MDB upang hindi malaman. Pero kasabwat din si Queen Elizabeth ng England yan. Alam ni yan, alam ni Prince Charles yan. Kasi nung sinulatan ko itong yung dating Prime Minister na si Boris, kalimutan ko na apelyido nitong Boris yan ang sagot niya sa akin. Huwag muna natin pag-usapan yan dahil marami kaming problema. Panahon pa ng COVID noon. Hindi hinayaan ko lang. Pero sinasaliksik ko na yan noon. Ganyan ang kawalang niya. Yan pa nga England na yan. Itong France, nananahimik lang ito. Itong Russia, kung lang ito, kung wari lang itong kung walang alam. Kung wari, malaking utang. Bakit? Saan ba nagkautang yang kwan? Kay Marcos ba? Itong Russia? Kaya si Putin yan, nalaman niya yan dahil KBG yan noon. Kaya gumawa siya ng paraan. May mga kakutsaba siya ng mga oligarchs niya. Pero pinagpapatay din niya upang wag nang lumitaw ang katotohanan. Dahil yung mga oligarchs niya, wala naman dun sa Russia, nasa labas ng bansa nila Ngayon, pag yung susunod, ikikwento ko ngayon ang papel ng Goldman Sachs, kung paano sila nakapasok dyan. Kaya nga, ngayon, ito na lang ang kinuwang ko, yan ay hindi pag-aari ng mga Marcos, yan ang hinahak ng nasa Pogo. Huwag mong sabihin, Rimulya, na hindi totoong pinagsasabi ko. Kaya yung tumatanggap ng mga pera dyan, yang mga Pogo dyan, yung hinahak nila dito sa 1MDB. Bago pumasok sa 1MDB, hinahak na nila. Dito pa lang sa Lux Trust, hinahak na nila. Kaya magulo ang yan. Magulo itong mga na ito. Talagang ginugulo nila upang hindi mahalata. Pero kailangan tiyagaan mo na sa saliksikin. Sige na. Baka lumampas na naman.